Mahilig ka rin bang magluto? At fan ng mga sikat na cooking show? Tulad na lamang ng #1 reality cooking show na MasterChef na nag-originate sa United States. Kalaunan sa kasikatan nito at tagumpay ay nagkaroon ito ng mga adaptation sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang MasterChef Malaysia. Lahat ng mga contestant ng nasabing show ay talaga namang mahuhusay sa pagluluto. At dahil nga isa itong sikat na palabas, ang mga lumalahok sa nasabing timpalak ay nagiging tanyag na celebrity. Noong 2012, sa ginanap na MasterChef Malaysia Season 2, isa sa mga lumahok ay ang 24 years old na si Etiqa Seti. Sa kanyang pinakitang husay ay nagawa niyang umabot hanggang top 3. Kaya naman talagang nakilala siya hindi lamang sa Malaysia maging sa buong mundo sa larangan ng pagluluto. Subalit sinong mag-aakala na sa kabila ng mga masasarap na putahing ipinatikim nito sa madla, mga matatamis ng ngiti at maamong mukha ay isa pala itong walang puso at malupit na babae. Hindi lamang kasi manok ang ginawa nitong banlian at balatan gamit ang mainit na tubig, kundi maging ang walang kalaban-laban na babaeng minsang tumingala at humanga sa kanyang husay at kakayahan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. June 20, 2025, ang sikat na celebrity chef na si Etiqa Seti at ang kanyang dating asawa na si Muhammad Ambri ay hinatulan ng mataas na hukuman ng Malaysia ng 34 na taong pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay sa kanilang dating kasambahay na si Noor Afia Daeng Damen. Nagsimula ang lahat noong December 11, 2021 nang makatanggap ang Malaysian Police ng report. Nagtungo sa kanilang tanggapan ng mag-asawang Etiqa Seti at Muhammad Ambri para mag-file ng report. Ayon sa kanila, ay kagagaling lamang nila mula sa bakasyon kasama ang mga anak. Pagbalik nila sa tinitirhang kondominium sa Amber Tower, Lido Avenue, Penambang, Sabah, ay nadatnan nila ang kanilang may bahay na wala ng buhay. Nang matanggap ang report, kasama pa rin ang mag-asawa ay agad na nagtungo ang otoridad sa lugar. At dito ay bumungad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa sahig ay naroon nakahandusay ang isang babae. Wala itong buhok, walang pang itaas na kasuotan. At nang siyasatin nila ang katawan, ay talaga namang nanlumo sila sa nakita nilang mga sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay kinilalang ang 28 years old na si Noor Afia Daeng Damen. Ang mga magulang ni Noor ay pawang mga Indonesian. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mga mahihirap na migrant sa Malaysia na nangarap ng mas magandang buhay. Kalaunan ay muling bumalik ng Indonesia ang pamilya kung saan na nakapag-asawa si Noor. Dahil nga sa hirap ng kanilang buhay, ay hindi na ito nakapag-aral. Sa halip, sa murang edad ay nagtrabaho na ito bilang kasambahay. Hanggang sa mapilitan siya na magtungo sa Malaysia para magtrabaho bilang domestic worker. Mas malaki kasi ang sahod doon kesa sa kanilang bansa. Sa Malaysia ay may ilang beses din na nagpapalit-palit ng employer si Noor bago siya mapunta sa mag-asawang Etiqa at Ambri. Ang katawan ni Noor ay agad na isinailalim sa postmortem examination at sa resulta nito ay lumabas ang labis na paghihirap na dinanas nito bago ang kanyang kamatayan. Kaya naman ang kaso ay talaga namang binigyan ng atensyon ng mga investigador. Isa sa kanilang inimbestigahan ay ang mga employer ni Noor at ang nag-report sa krimen, ang mag-asawang Etiqa at Ambri. Sa paglalim ng investigasyon ay marami pa silang nakalap ng mga nakababahalang ebidensya. Kabilang na dito ang mga photos at videos ng actual na ginawang pang-aapi sa biktima. Dahil dito, noong December 14, 2021 ay inaresto ng mga pulis ang mag-asawang Etiqa Seti at Muhammad Ambri sa kasong may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang kasambahay na si Noor Afia Daeng Damen. Gamit ang mga nakalap na ebidensya, autopsy result,
statement ng mga witnesses ay agad na inakyat ang kaso sa mataas na hukuman noong December 29, 2021. Sa paglilitis, ayon sa statement ng mga pulis na unang nakarating sa crime scene, nang dumating sila doon ay agad na sumalubong sa kanila ang malakas na amoy ng disinfectant o Dettol. Dahilan kaya naman natakpan ito ang masangsang na amoy na nagmumula sa noon ay nagsisimula ng mabulok na katawan ng biktima. Ibig sabihin ay may mga taong nagnais na itago ang krimen. Maliban dito, ayon sa kanila, nang madatnan nila ang biktima ay visible ang malalaking sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Namamaga ang kanyang balat, lapnos dahil sa pagkakapaso. Bali ang kanyang mga balikat at pulso. Namamaga din at kulay itim ang paligid ng kanyang mga mata. Nang buksan nila ang kanyang bibig ay nakita nila na namamaga ang mga gilagid nito at nawawala ang ilan sa kanyang mga ngipin. Kaya naman agad nila itong kinonsider na kaso ng pagpatay. Sinimula nila ang investigasyon at nagsimula ding interviewin ang lahat ng tao na nakakakilala sa biktima. Subalit ganun na lamang ang kanilang pagtataka dahil lahat naman ay nakipag-cooperate maliban sa mag-asawang Eteka at Ambri. Hindi nagtugma ang salaysay ng dalawa at kakaiba ang kanilang mga kinikilos. Kaya naman agad nilang naakit ang atensyon ng mga investigador. Nag-focus sila sa mag-asawa hanggang sa makumpirma nila ang hinala nang magawa nilang ma-recover ang cellphone at doon nakapaloob ang kung ano nga ba ang nangyari kay Noor. Maliban dito, tumistigo din sa hukuman ng mga medical expert na nagsagawa ng post-mortem examination sa katawan ni Noor. Ayon sa resulta, ay nagawa nilang makakita ng mga senyales na ang katawan ni Noor ay matagal nang nakakaranas ng pang-aabuso. Marami itong mga sugat sa katawan. Ang ilan ay gumaling na at ang ilan naman ay bago lamang. Maging ang dentist na nag-examine sa bunganga ni Noor ay nagbigay din ng pahayag. Ayon sa kanya, nakitaan niya ang biktima ng malalang injuries. Nakitaan niya ito ng mga basag na tissue sa panga. Punit ang mga gilagid sa ninang sapilit ang pagtanggal sa mga ngipin nito nang hindi gumagamit ng anesthesia. Ayon pa sa kanya, bukas pa ang mga sugat at hindi pa naghihilom, kaya naman naganap ito bago ito mamatay. Ang mga findings na ito ng mga medical experts ay lalo pang ang napatutuhanan nang isumite ng prosecution ng mga video at larawang galing mismo sa cellphone ng mga suspect. Ilan sa mga nasabing video ay labis na nakababahala. Isa na rito ay nakita na pinaliliguan ng mag-asawa si Noor na parang bata habang malakas na nagtatawanan. Pinaglalaruan nila ang katawan nito habang binubuhusan ng kumukulong tubig. Maririnig sa video ang malakas na iyak at paghingi ng tulong ni Noor. Isa pa ay sapilitang binubukan ni Eteka ang kanyang bibig habang may hawak na fly si Ambri. At walang awa nilang binunot ang ngipin ng nagwawalang si Noor. Maliban sa iyak ng biktima, ay malinaw din na maririnig sa video ang malulutong na tawanan ng mag-asawa. Sa lala ng mga nasaksihan nila sa hukuman, lahat ng nakasaksi ay tumulo ang mga luha. Lahat sila naramdaman ang sakit na naramdaman ng biktima mula sa kamay ng dalawang akusado. Sa kabila nito, ang abogado ng dalawa ay nag-file ng leniency. Si Eteka ay sa kadahilanan na kapapanganak niya lamang sa bunsong anak at sa katunayan ay nagbe-breastfeed pa ito. Ayon sa kanyang tagapagtanggol, ito ay nakakaranas ng postpartum depression at mental illness mula sa panganganak. Maliban dito ayon sa kanila ay kailangan niyang alagaan ng anak lalo na nga at may kambal itong anak na parehong may kapansanan. Si Ambri naman ay sa kadahilanang hindi niya sinasadya ang mga ginawa. Ayon sa kanyang abogado ay napilitan lamang ito dahil sa kagustuhan niyo ng kanyang asawa na si Eteka. April 26, 2022 ay pinayagan ng Court of Appeals ang kanilang apela para makapagpiyansa. Kaya naman pansamantala silang nakalaya. Bagay na nagpaliyab sa damdamin ng mga mamamayan ng Indonesia at Malaysia. Dahilan, kaya naman muling inaresto ang dalawa noong November 17, 2022. Sa kalagitnaan ng kinakaharap na kaso,
ay nagpasya ang dalawa na mag-divorce matapos na magsisihan kung sino nga ba ang tunay na may kasalanan. Noong una ay ninais ng prosecution ng pinakamataas na parusang kamatayan. Subalit ang nasabing hatol ay dinimolish sa Malaysia noong 2023. Kaya naman ang lumabas ang hatol ng dalawa nitong 2025 ay nahatulan lamang sila ng 34 na taong pagkakakulong at kasalukuyang pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Ganun pa man, para sa mga taong nagmamahal kay Noor ay hindi ito sapat na kabayaran sa kanilang ginawa.